Hey everyone! Hello universe! It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Lilis and supporters. Pilipino and OFW. Shout out sa inyo mga bes. Nako, mayroon tayong upload videos update. Ito, hindi ko alam kung good news or bad news. O kung natatandaan nyo, ito ko nakarang linggo, di ba nagprotesta mga DDS na 17 na OFW dyan sa Qatar. Di ba hinuli sila? Nakakulong sila kasi nga bawal. O, di ba? Pero ang ginawa ng gobyerno, todo suporta, ora mismo napalaya sila after a day. So, ang nangyari mga kababayan, ito, OFW returns to Philippines after being released by Qatari police. So, bakit? Anong dahilan? O, basahin po natin para kumpleto detalyado, okay? Sabi po dito mga kababayan, ayan, a Filipino domestic worker, one of the 17 overseas Filipino workers OFWs detained in Qatar for alleged involvement in an illegal assembly, has now been repatriated and reunited with her family. Agay. Ayan, umuwi na ng Pinas, mga kababayan. Nakikipag, reunite na sa kanyang pamilya. O, di ba? Ano kayang dahilan, no? The 36 years old OFW had been working in Qatar since 2019 was the only one among the detained workers whose employment was affected after his employer terminated her service. Ayan. Nga. Terminate siya ng kanyang employer. O, di ba? Sabi ko sa inyo, baka sunod-sunod na yan. O, isa lang pa yan. Isa pa lang OFW umuwi na sa Pilipinas. Kasi nga, terminated siya ng kanyang employers. Tinanggal. Ay, sus Maria Joseph. Alam niyo, bawal yan sa bansa na yan. Yan nga kayo. Mabuti. Nandyan ang gobyerno handang tumulong sa inyo. Yung sinusuportahan yung pinuno nyo. Kahit yung malang vice-presidente, walang pakialam sa inyo. Kaloka kayo. Tuloy mga kababayan, following the termination, she applied for voluntary repatriation and was supported by the Philippine Embassy in Qatar, the Department of Migrant Workers, which is an DMW, the Overseas Workers Welfare Administration, OWA, and the Migrant Workers Office in Qatar. Agay, yan. Siyempre, wala naman ibang tutulong yan kundi ang pamahalaan. Dapat si Sarah gumawa din ng paraan para matulungan itong mga supporters niya, di ba? Upon her arrival at the Ninoy Aquino International Airport on Easter Sunday, she was greeted by DMW officials and immediately reunited with her two children, 12 and 16. Sabi dito guys, tuloy, we shall provide training, re-employment, and livelihood assistance as she is interested in the field of culinary arts and accounting as well. Yun naman pala DMW Secretary Hans Leo si J. Kakdak said. Tingnan nyo kung gaano kahansaon tumulong ang pamahalaan sa mga OFW. Kasi pinapahalaga ni Pangulong Marcos Jr. ang mga OFW. Hindi lang, lahat, mamamayang Pilipino, walang exempted dyan. Lahat yan. May malasakit ang Pangulo. Ano ang klaseng kulay ka? Walang problema. You see, shall provide training, re-employment, and livelihood assistance as she is interested in field of culinary. Diba? Magaling magluto. Culinary pala ito. And accounting as well. Yan. Diba? Pero in fairness naman, mga kababayan, yan po maganda. Diba? Pag may natapos ka, pag alam na mayroon kang credential, kaya nga, or experience sa kurso mo, madali ka makakuha ng trabaho. Ito maganda, di ba? Ganun pa man, na sana po magiging tanda yun sa inyo. No, na hindi na po kayo sama-sama sa mga assembly na yan. Lalo nasa ibang bansa kayo, bawal talaga yan, mga kababayan. Ano ba yan? In addition to her repatriation, the OFW received financial support and goes from the DMW's Action Fund and TISDA Training Scholarship Certificate, ensuring that she has the tools and resources to rebuild her life and reintegrate smoothly into her community. You say, mga besh, diba?
Yan o, sinasabi ko. Ano ngayon, mga bes? Oh, learning lesson na yan. Mhm. Ano po ang kapalagayan niyo sa mga DDS? Oh, di ba? Sige, magra-rally-rally pa kayo. Tingnan niyo ang nangyayari sa inyo. Nga nga. Oh, kinarma na kayo. Oh, terminated sa trabaho. Yan ang mahirap eh. Lalo't may anak ka, may pamilya kang sinusuportahan. Dapat hindi kayo sumasali sa mga ganyan na klaseng mga illegal na rally. Anong mapapala niyo? Hindi naman kayo tinutulungan ni Digong. Si Digong mayaman, bilyonaryo yan. Kayo, ang kawawa. Sus, kumakalaban kayo sa gobyerno. Oh, ang gobyerno din naman ang tumutulong sa inyo.